Ito pang isang congresswoman na ipokrito, sinungaling. Hindi daw niya kilala si Curly Discaya at saka si Sara Discaya. At tinatanggi niya kasi binanggit ni Discaya couple, ang pangalan niya si Maria Victoria Co. Pilar, 6th District, Quezon City Congressman. Hindi raw niya kilala pero binabanggit siya na isa siya sa mga congresswoman na nabigyan ng pera ni Curly Discaya. At saka ni Discaya na mga kontrata nila. So, ito po ang pakinggan ninyo po yung congressman na ito. Ito po siya. Okay, eng. Okay, ulit-ulitin natin ito ha. Okay. Direktang pag-atake sa aking karangalan. Ulitin natin. Ito po si Congresswoman Maria Victoria Co. Na naman, saldi ko. Co. Pilar. Ito. May flood control projects din siya sa District 6, Quezon City. Pakinggan natin kasi tinatanggi niya. Hindi raw niya kilala si Sara Discaya at saka si Curly Discaya. Paratang na mga Diskaya ay walang basihan. Ang Paratang na mga Diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa Lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng mababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Discaya? Tama. My track record in public service can speak for itself. I have never been charged nor been involved with any corruption. Okay. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakasuhan. Pero ngayon, makakasuhan ka na. I will not allow myself nor the constituents I represent to be dragged into the mud by individuals peddling lies for their own Ay, nagsasabi ng totoo yung mga Diskaya. Papakita ko sa iyo mamaya. selfish agenda. I say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Discaya. So, Problema sa iyo. Sabi mo sa abogado mo, bubong abogado mo, pag pinayagan ka na mag-file ng libel case, bakit po? Bawal po sa batas na magsampa ng libel patungkol po sa mga sinasabi tungkol sa Senate o House hearing. May immunity sila, mayroon silang tinatawag na absolute privilege. Absolutely privilege ang komunikasyon na lahat na binabanggit sa official investigation. Kaya hindi mo pwede magamit na basihan para kasuhan mo ng libel ang mga Diskaya na mag-asawa. Ang maganda pa, huwag libel. Kung gusto mo, turuan pa kita, turuan ko mga abogado mo. Ang isasampa yung kaso, perjury. Yan, pwede pong perjury. Ano po yung perjury? Panunumpa sa kasinungalingan. Doon mo lang pwede masampa ng kaso yung mag-asawang Diskaya. So, pakinggan. so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Yan, check ko na. Yan si Congresswoman Marivic Co. Pilar. Tignan naman natin ngayon yung binabanggit naman, ang sinabi naman ni Curly Discaya at saka Sara Discaya nung tinanong sila ni Marcoleta kung sino-sino ang mga congressman na tumatanggap sa kanila. Ito po. Tingnan natin. Palakihin lang natin. Hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa chairman of the House, chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Discaya to please present and read before us your sworn statement.
Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara Rowena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Discaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes. Salamat. Yan ang pag-akit niya, iyan ang umakyat na sila, nagkudita sila kasi nabanggit na dyan ang pangalan ni Romualdez. Kaya akyat si Risa Hontiveros para palitan nila si Jesus Cordero. At si Soto na, at kasi nababanggit na dyan ang pangalan ni Hernandez, ni Romualdez at saka ni Iles Saldico. Yan po ang dahilan kung bakit nag-excuse siya para umalis. Okay, all right. Play. Make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, Walang kamalay-malay si Marcolita na ikokodita pala siya, pati si Jinggoy. point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can Natakot ka lang, Jinggoy, nababasahin, baka banggitin pangalan mo. para himayin namin yung Jinggoy, kanyang kita sworn talaga, affidavit. We will make sure that all the In order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one Nangatwiran of ka pa, the Jinggoy. senators have asked questions addressed to
the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Yun, para hindi Proceed. kayo magaya kay Guteza. Magsalita Pakibilisan na. nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, natitrain na talaga sila sa bigayan ng pera. Ganon pala talaga mag-umpisa ang kurakot na kontraktor. sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Yun. Ang sunod na bahagi, babasahin ni Magandang umaga po, Charlie. Mr. Chair at Carly Vizcaya. kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Congressman Romulo Roman of Pasig City, ha? Biko Soto, tignan mo yan. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Kung Jojo Ang, at Timo, nag-upo na Timo dire, Mr. Congressman Jojo Ang. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Patrick Michael Vargas, Quezon City, ha? Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Congressman Arjo Artayde, Quezon City. Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Nicanor, Nicky Briones, Aga Party List. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Mayor Marcy Teodoro, Marikina, Mayor ka noon kaya tinatanggi mo. Pero yan pala sa Bell Construction, kapag-anak pa lang De Leon. Ang asawa mo ay congresswoman, ikaw nang papatakbo na mayor ng Marikina. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Florida Robes, sa San Jose del Monte, kawatan ka talaga pala numero 1. Parela ko ng asawa mo si Arthur. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Jesus Madruna, Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Sa Laguna, Binji Agrao Jr.
Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. O, Anwaray Party List. Gabriel. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. O, Occidental Mindoro. Odi Tariela. Kung gusto mo, kano-kano kaya na to ng professor ko na si Edgar Tariela? Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province. O, Arena Nagrugansya, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. O, Kong Kong Marvin Rillo, Quezon City. Teodoro Haresco of Aklan. O, Kong Aklan. Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay. Okay, si Kong Bukay. Dean Asisio of Caloocan. Oh, Dean Kong Asisio. Marivico Pilar of O, Quezon yan. Kong Marvic Pilar. O, ano yan? Ano sinasabi mo na wala ka? O, i-play natin uli si, si Marvic Pilar. O, Kaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa Lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng bababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Diskaya? tama na yan. Tama po. Ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit tama. Ito pong ebidensya. Pakita ko sa inyo yung ebidensya. Resibo, kung tawagin kung tatawagin ni Anthony Taberna, resibo. Ayan. Oh, yan, nakita ninyo? Yan po yung kontrata. Oh, yan ang kontrata, ha? Oh, palakihin natin ang kontrata. Nakalagay, construction of flood control structures at Pasong Tamo, Quezon City. Sino kontraktor? Waymaker General Contractor, one-person corporation. Yan po ang pag-ari ni Diskaya. Ang halaga ng kontrata ay 29,399,680 pesos and 87 centavos. Ito'y dapat matatapos ng November 13, 2023. Itong pangalawang pruweba. Mr. Sabi mo hindi mo kilala. Okay, bakit may proyekto sa sayo? Ika siya nananalo. Isa pang proyekto, isa pang ito. Ito naman po ay sa Barangay Santukan, Barangay Bahay Toro sa Quezon City. St. Matthew General Contractor and Development. Halaga ng kontrata 42,772,590 pesos. Ngayon ano ngayon sasabihin mo? Ha? Ano mo sasabihin mo? Pakinggan My natin ulit. track record in public service can speak for itself. Wala eh. I have never been charged nor been involved Wala eh. May ebidensya na ako sa iyo eh. Paano mo sasabihin yan? Sinungaling talaga tong congresswoman na to. Marivic Co. Pilar. Kamag-anak ka ba ni Saldico? O kamag-anak ng isa pa na si Co. De Los Santos, congressman na bagong ginawang congressman ni Chairman George Garcia at saka mga kasama sa Comelec. Pinagpalit kasi dinisqualify nila ang Duterte Party List. 3 yan. Ang kanilang agenda pala, i-disqualify nila para iupo yung mga kasama nila, yung mga rekomendado ni Tambaluslos at saka ni Saldico. Grabe. with any corruption. I will not allow myself nor the constituents I represent to be dragged into the mud by individuals peddling lies for their own selfish agenda. Feeling I like say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. Sige. I will also file a libel case against Okay. the Diskaya. hindi tatanggapin ng libel case mo. Bakit? Kasi binanggit nila yon sa hearing ng Senado, official proceedings, under Article 35.4 of the Revised Penal Code. One of those exceptions are those statements made in official proceedings. Lahat po yan na statements made in official proceedings such as the hearings of
the House of Representatives or the Senate. Tell your lawyers you cannot win with libel cases. I-dismiss lang yan ng korte. Dahil bawal po ang official proceedings, kahit siraan ka dyan, hindi mo pwede gagamitin na magiging basihan sa kaso mo. Ganun lang. Ang pwede lang makaso, kung nagsinungaling si Diskaya, sampa ka ng kasong perjury. Ganun lang ho, kasimple yan. Okay? So, dyan na lang muna at mag-shout out na lang ako. Ay, nako, mga buhay. Sinungaling na kawatan. Ba't ganun magsama lagi? Sinungaling at kawatan. Magsakasama lagi, no? Magkakapatid. Ben Reclamador, Pipito, Kongratong, mga Kongres halos. Bibiana Salas, Udal. Morning, Dr. Toto, watching. Hello po. Pipito, MLS, sa lahat ng naka-standby watching kay KTV. Cassandra Daisy, otak abogado talaga kayo, Dr. Engineer Toto. Marami kaming natutunan po. Ay, salamat naman at na-appreciate ninyo mga sinasabi ko mga patungkol sa batas. Cassandra Daisy, yan ang mga Romualdez, Marcos, Alipores. O Alipores ito ni Romualdez sa ni BBM. So, yan po ang lahat. Sabi naman na may sabi naman si Bibiana Salas Udal, palusot pa more. Basta apelido ko, Balasubas Korakot. Yan lang mga apelido ko. Grabe naman talaga. O hanggang dyan muna lang ha. Paki-share, paki-like, paki-subscribe, yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe. At paki-invite sa lahat ng kaibigan at mga kakampi nyo at kamag-anak nyo na mag-subscribe na po sa channel ko kasi pag umabot po tayo ng 10 million, political power na po natin yan. Pwede na tayong manalong presidente at kung oras na maging presidente tayo po ay papalitan natin ang sistema ng katarungan na kung saan magmula nun ay magiging tao na mismo ang maghusga sa bawat kaso. Hindi na yung mga judge na isa lang. Ang mahirap sa ating bayan ay kung nilagay mo ang kapangyarihan sa pagdesisyon sa isang kamay ng tao lang. O sa tao lang, isang tao lang. O kukunting tao lang. So, Aranstein Lacuna, ikaw, Kalbo, hindi ka ba rin sinungaling? Hindi po ako sinungaling. Pasensya ka na. Tinanggal si Torre dahil ayaw ni Torre mag-imbestiga sa Duterte tungkol sa mga sabongero. Ikaw, Kalbo, totoo naman yan eh. O, ikaw, ang layo mo na, bahayaan mo si Atty. Tumuturgo. Magpinag-vlog galing sa mga comment. Ay, naku, wag mo akong kasi marami akong source. Seawolf, bakit ang 2nd District ng Quezon City na hindi flood prone, pinakamalaki ang flood control? Kay Rapi Tulfo, kay Ralph Vincent, Ralph Wendell Tulfo. Wala namang mga baha sa lugar mo. Bakit ang dami mong flood control project? Grabe kayo. Puro kayo mga balasubas. Kaya panahon na talaga mag-people power. Kaya ang iyong iniidolo Aronstein Lacuna, wipe out na yan. Huwag kayo magpaniwala sa mga vlogger na umiimbento na hindi naman lang tinitira si Marcos. Ang tinitira si Duterte lang, Trillanes. Sino pa? Hindi na ako magbanggit kung sino pa. Si Trillanes yung binabanggit ko, si Duterte yung titira, ang mga bahay, i-blame pa kay Duterte. Kabobo naman itong taong to. Halatang-halata talaga binayaran ni Bongbong Marcos at ni Lisa Ranita Marcos. Magkano? Pahingi naman ng pera dyan, Mr. Trillanes. Sino ba nagbayad sa mo? Yung biyahe mo sa the Netherlands. Huwag mo sabihin na sarili mong pera yan. Ang isang biyahe papunta dyan, halos 100,000. 100,000 ha. Pabalik, 100,000. Hotel pa. Ilang araw ka dyan. Tapos pa-picture-picture ka lang dyan. Karapatan mo pumunta dyan, pero sarili mong perang gagamitin mo, ha? Ha, Trillanes? Grabe.